Secretary Angie de la Cruz, Filipino Star. Ano sir yung comment nyo dun sa mga nagre-repack po ng family food packs ng DSWD? Una, hahabulin namin kayo. Sinabi na namin yan so many times. Ang mga benepisyo, ang mga ayuda mula sa pamahalaan, whether it's cash, whether it's in kind like a family food pack, ibinibigay yan ng buo. So, alam ba, yung sa cash, diba, sinasabi namin, pag binigay yan ng buo, walang may karapatan na magkaltas dyan. Kaya ganun rin naman yung food pack eh. Pag bilangan laman yan, pag binigay namin yan, may selyo yan ng DSWD na nakalagay, do not break. Tapos may bilang ng content sa kahon, dapat ganun na makukuha mo. Walang kulang. Pinaghirapan naming pag-aralan yung laman ng kahon, walang may karapatan na magbawas ng laman nun. So, katulad ng parusa namin sa mga masasamang loob na nananamantala na subukang kaltasan o kumubra doon sa mga ayudang pinansyal na ibinibigay ng departamento, we will treat the same. We will do the same sa mga reports. In fact, we have ongoing investigations na dahil sa latest data namin, tapos na kami sa Karina Response, close to 1.5 million na family food packs ang nilabas natin. So meron kaming tinitignan na mga ilan na isolated na kaso na reports pa lang, hindi pa kaso, na nire-repack at kasalukuyan ng iniimbestigahan. At malalaman nyo rin yung resulta niyan. Nagbawas ng financial aid from... Nakasuhan na yun. Isa lang naman yun talagang napaulat yun sa Davao del Sur. Nakasuhan na yun. Sinampan na namin yung complaint sa ombudsman at inaantay na namin, nagpa-fact-finding ng ombudsman at nagko-cooperate kami at nagko-cooperate din yung biktima. And talagang mapaparusahan yung dapat maparusahan. Hello po, Sec. Good morning po. Quenzel po from IBC 13. Sec, balik lang po tayo dun sa may 21 pesos nung NEDA. In your opinion po, Sec, or for the DSWD, yung 21 pesos po ba, kung sa inyo po ba, magkano po ba dapat ang enough po per meal sa isang Pilipino? Alam nyo, estimated. I don't wanna give an estimate kasi nga, balikan ko yung una kong statement na every family has their different needs. And it will be best left to our experts in FNRI and DOH to determine that food basket component. Kasi di ba sinabi nga ng NEDA at saka ng PSA, yung gumawa ng food basket, yun yung consumption basket, FNRI sa DOH eh. So hayaan natin yung mga eksperto, yung mga nutritionist ng DOH at FNRI to determine kung ano ba talaga dapat yung nilalaman ng basket na yun. Kasi yung basket na yun, yun yung pepresyuhan eh. And then, from there, gagalaw onwards. Pero one thing na gusto ko rin dagdag sa inyo, alam niyo yung Pangulo natin, he's ahead of this. Una, 2023 pa lang nilunsad na yung food stamps at pinalalawig na. Kasi nauunawaan niya na may mga pamilyang Pilipino na nagugutom. Kaya nga may ganyan tayong programa. Pangalawa, yung 4-piece natin, kung matatandaan nyo, in-announce rin natin yung inflation proofing. Inaprubahan na rin ng Pangulo yung panukala na yon, and hinuhubog na ngayon yon kasama ng NEDA at PSA para masigurado na kahit tumaas yung presyo ng bilihin, yung mga 4-piece beneficiaries, yung grants nila, sumasabay sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Kung matatandaan nyo, na-anunsyo na rin naman yun ahead of this story ng 21 pesos. So, ang Pangulo natin, nauunawaan niya na araw-araw mabigat ang pinagdaraanan ng ating mga pamilyang Pilipino. Kaya nga may mga ganitong klaseng programa na sinisigurado na pambangalagaan ang pinakamahirap sa ating lipunan. Sir, you've mentioned yung inflation proofing. Nasaan na pong stage tayo ngayon? And within this year ba, Secretary, kaya ba natin? No, quite the contrary. We have to amend the law first. So, nandun na tayo sa pag-amenda ng batas. Nagpapasalamat kami sa liderato ng Kamara at ng Senado dahil they're taking this with utmost importance. So, nandun na kami sa mga pag-amenda ng batas. And ang goal natin yan, pag-approve ng batas by 2026, pasok na siya sa budget ng gobyerno. But we need to amend that law first ng 4-piece. Pero, gusto ko rin naman tignan natin yung good side, yung success stories. Na dun sa 4-piece natin, imagine nyo, close to 500,000 families. Ang 4-piece kasi kung babalikan nyo, ano ba yung main mandate niya? Marami kasi iniisip na ora mismo yung 4-piece magagamot niya lahat ng kahirapan.
4Ps is just one of many programs of government to fight poverty. Pero si 4Ps, it's really meant to break intergenerational poverty. Yung wag mo na maisalin ang kahirapan mula sa isang henerasyon patungo sa susunod na sa henerasyon. So meron na tayong mga stories ng tagumpay. Diba? We have close to around 500,000 families who have graduates already from meron ang nakatapos ng pag-aaral. And we all know na kapag may diploma ang isang tao, you're better off and the chances of pulling people out of your family out of poverty becomes much better yung success rate. Diba, nung SONA may dalawa tayong bar top notcher na pinarangalanan ng ating Pangulo. Yung pag kinausap mo, kasi I had many times to interact with them. And halimbawa, yung teacher natin, si Kane, yeah. Taga Davao Oriental siya. Kaya ano yung buhay niya? Yung buhay niya, marami sila eh. Parang kung di ako nagkakamali, parang siyam ata sila o siyam sila sa pamilya. Ang exact words niya saan, meron silang sakahan. Yung buhay nila maayos. Hindi sila mahirap. Kaya nga, sa gitna ng life niya sila naging part ng 4Ps. Nagkaroon ng isang malaking trahedya sa lugar nila, yung Pablo. Wipe out yung kanilang sakahan, lahat ng pinundar na magulang nila. So there by itself, tignan nyo, they were okay. Pero biglang climate change, a disaster, brought them back to poverty. Brought them to poverty. So kaya nga pagtatanungin nyo, bakit mahirap pa rin? Iba-iba eh. Climate change, disasters ngayon, naging bahagi yan ng sanhi ng kahirapan eh. Yung dating pamilya na maayos naman, biglang tumama ang isang malaking bagyo, naubos ang kabuhayan, mahirap na sila. So, multi-issues eh. So, Multi-dimensional. hindi naman po tamad ang Pinoy. Hindi. In fact, studies show, and you can get the data from NEDA, poorer Filipinos work hard and poorer Filipinos work extra hard. Kasi alam nila kailan nila maglagay ng pagkain sa hapag eh. So, I think that's paano ko lalagyan? Maling statement yon. Maling assumption. Okay.